Ito po ay Season 2 solo leveling manga version, dahil sa hindi pa po animated ang Season 2 at marami po ang nagre-request sa inyo nito, ito na po. Magandang saksakyan nito sabi ni Dongso. Hindi pa ito sapat sir, para sa S-rank na katulad nyo sabi ni Jinchul. Napakabagal mo magpatakbo mas mabilis pa sana kung tatakbo na lang ako sabi naman ni Dongso. Pinapakita na 90 km per hour na ang takbo ng sasakyan ngunit mabagal pa rin ito para kay Dongso. Kamusta naman ang naging libing ng kapatid ko? Hindi na po namin natagpuan ang mga labi niya, kaya naman gumawa na lang kami ng puntod. Gusto niyo po bang bumisita sir? Hindi na. Hindi ako interesado sa mga patay, ang bagay lang na gusto ko ay ayusin ang gusot na iniwan ng kapatid ko. Kung ganun saan niyo po gusto pumunta sabi ni Jinchul. Saan pa ba? Edi sa dungeon para hanapin ang mga walang hiyang yun. Sigurado namang nasa loob lang ng dungeon ang mga loko-lokong yun sabi ni Dongso. Napakaraming gate dito sa South Korea paano mo sila hahanapin sabi ni Jinchul. 21st century na kaya hindi na problema ang hanapin sila. Mukhang kakapasok lang ni Sung Jinwoo sa isang dungeon sabi ni Dongso. Tandaan mo sanang may mga patakaran pagdating sa mga dungeons. Nagtitiwala ako sa'yo na maintindihan mo yun sabi ni Jinchul. Huwag ka na lang makialam ako ang nagpasyang sa dungeon ang magiging libingan nila sabi ni Dongso na nananakot na naman. Yes sir sabi na lang naman ni Jinchul. Ang mga hunter ay nasa loob na at nagsimula na nila lakbayin ang dungeon. Nasaan tayo? Mukhang hindi naman ito dungeon, nawala din ang gate palabas sabi ng mga taong nagbubulungan. Wala naman akong nararamdamang nakakabahalang galaw sabi sa isip ng Jinwoo. May maling nangyayari tama ba ako sabi naman ni Song Yi, at bigla na lang may mga palasong gawa sa yelo ang parating sa mga hunter. Nagawa namang pigilan ni Jinwoo ang isang palasong gawa sa yelo papunta kay Song Yi. Ngunit ang isa sa kanila ay hindi na nagawang makaiwas sa mga palaso, kaya naman nagkaroon ng takot ang ibang mga hunter sa ambush na ginawa sa kanila ng kalaban. Nakita naman ng mga hunter kung sino ang may kagagawa ng pag-atake sa kanila. Sila ay napakalayo at nasa itaas ng puno. Nakilala naman ito ng mga hunter bilang Ice Elves. Sa isipan naman ni Jinwoo ay sinasabing hindi niya naramdaman ang presensya ng mga ito dahil sa sobrang layo ng mga ito sa kanya. Ang mga hunter na hindi pa ni minsan nakatagpo ng mga nilalang na ito ay tinatawag nila silang Ice Elves. Ngunit ang mga hunter na nakaharap na sila ay tinatawag silang Ice Slayers dahil napaka-brutal ng mga pamamaraan nito sa pag-hunting ng mga hunters. Sinubukan naman pumasok ni Yuno ngunit ito ay nakasara. Hindi ba si Rank Gate lang dapat ito? Yes sir. Sinubukan mo na bang tawagan ang Hunters Association? Opo sir. Pero paulit-ulit nilang sinasabi na si Rank Dungeon lang ito. Ang mga loko na yon. Lumalabas lang ang Red Gate sa mas mataas pang Rank Gates. May ibang mundo sa likod ng mga gate na ito na naglalabas ng malakas na mana waves. Ang gate na ito ay nasa B rank o A rank o kaya naman mas mataas pa sabi ni Yuno. Pwede ba nating sukatin ulit ang waves gamit ang mana meter sabi ni Mr. An. Hindi na pwede yun hindi na naglalabas ng waves ang gate kapag naging red gate na ito. Sa ngayon hindi natin masasabi kung ano bang rank ng gate na ito sabi ni Yuno. Ilang hunters ang pumasok sa loob? 12 sir. Ilan sa kanila ang high rank? Isang A rank na si Kim Chul at may 7 B ranks po sir. Napapaisip naman si Yuno sa A rank at 7 B ranks kung kakayanin nila ang isang high rank ang dungeon. Iniisip ni Yuno na ang gate ay isang B rank o kaya naman A rank dahil ang isang S rank gate ay napakadalang lamang mangyari. Sinabi ni Yuno na kung ito ay B rank dungeon kailangan nila ng 3 o higit pang A rank para maklear ito. Kung ito naman ay A rank dungeon kailangan nila ng 1 o higit pang S rank hunter para maklear ito. Kaya naman kung ang gate na ito ay A rank o mas mataas pa isipin na lang natin na wala nang natira sa kanila. Kung maswerte sila mayroong 2 o 3 makakaligtas sa dungeon na ito. Sa totoo lang may isa pang pumasok sa loob sabi ni Mr. An. Sino naman yun? Ito ay ang taong gusto ko i-recruit sa guild ng mga ilang araw na. Gusto mong i-recruit sabi naman ni Yuno na parang galit. Opo sir sabi ni Mr. An. Anong rank niya A o B? Sumenyas naman si Mr. An na hindi. Kung ganun sinabi mo bang isang S-rank hunter ang pumasok na yon? Hindi po sir, isa po siyang E-rank. Bumalik na sa loob ng dungeon ang eksena. Napakatalino ng mga ito, pinili nilang unahin pabagsakin ang pinakamahina sa aming grupo sabi ni Jinwoo, habang hawak ang palaso na ginagawang yelo ang kanyang kamay.
Kung 2 months o 3 months nang mas maaga nangyari ito malamang ako na ang tinarget nila sabi ni Jinwoo. Nagpapakita naman ng hindi magandang hand sign ang isang elf slayer. Sa inis ni Jinwoo sa nakita niya na dodge niya na ang palaso at parang gusto na lumaban. Ngunit ang mga ice elves ay bigla na lamang umalis. Tatapusin ko kayo gamit ng dalawa kong kamay sabi naman ni Jinwoo sa isip niya. Sa tingin ko ayaw nilang makita tayo sabi ng tao sa gilid. Malamang ang iba sa inyo hindi napansin na nasa red gate tayo, ibig sabihin nun hindi magbabukas ang gate hanggang hindi natin natatalo ang boss, o kaya naman magbabukas lang ang gate kung mauubos tayong lahat sabi ni Kim Chul. Nagulat naman ang mga kasamahan ni Kim Chul. Si Song Yi ay napatanong kay Jinwoo kung ano nga ba ang red gate. Sinabi naman ni Jinwoo na ang red gate ay isang gate na ipinupunta sila sa ibang dimension at ang tanging paraan lang nila para lumabas ay ang talonin boss o hintayin ang isang dungeon break. Sa madaling salita tayo ay stranded sa loob ng dungeon na ito. Si Kim Chul naman ay muling tinawag ang atensyon ng lahat at muling nagpakilala. Sinabi niyang siya si Kim Chul isang A-rank at umaasa siya na sana makaligtas ang lahat. Siya ay hindi nangangako na silang lahat ay makakaligtas, dahil maaaring umabot ng ilang buwan ang kanilang paghihintay sa dungeon break. Sinabi niya ring ang gate na napasok nila ay isang B-rank o pataas. Mahirap pamunuan ang ganoong kalaking grupo sa ganitong sitwasyon dagdag pa niya. Kaya naman gagawa ako ng hiwalay na grupo para tapusin ang dungeon na ito. Nagulat naman si Jinwoo sa sinabi ni Kim Chul. Sinabi niya pang mamamatay sila sa lamig kung sakaling magtatagal sila sa lugar. Kahit walang sumama sa kanya sinabi niyang tatapusin niya mag-isa ang boss. Sabay tanong kung sino ang sasama sa kanya. Marami ang gustong sumama sa kanya, ngunit pinagtabuyan niya ang mga mahihinang hunter na gusto sumama sa kanya. At sinabing hindi siya tatanggap ng C-rank pababa na mga hunters. Sinabi niyang ang isang araw sa loob ng gate ay isang oras sa mundong labas. Maaari silang abutin ng buwan para i-clear ang dungeon, kaya naman ayaw niya magdala lamang ng mga pabigat. Nagalit naman ang mga hunters sa narinig nilang sila ay pabigat lang. Huwag kayong mainis dahil kung matatapos namin i-clear ang dungeon. At kung sakaling maswerteng buhay pa kayo makakalabas din kayo ng buhay sabi ni Kim Chul. Sandali lang sabi ng isang pinayagan niya sumama sa kanya. Pwede bang sa kanila na lang ako sumama sabi ng babae. Gawin mo ang gusto mo sabi ni Kim Chul, habang sa isip niya naman ay mas malakas siya. Siguro naaawa lang ang babae sa kanila kaya gusto niya sumama sa kanila. Dahil umalis ang babae sa grupo niya kumuha naman siya ng isang papalit sa babae. Si Kim Chul hindi man lang nagawang salagin ang mga parating na palaso kanina. Hindi ka talaga isang E-rank hindi ba sabi ng babae kay Jinwoo. Sa labas naman ng gate ay sinabi na ni Mr. An ang sekreto ni Jinwoo kay Guildmaster Yuno na si Jinwoo ay isang reawaken. Sigurado ka ba sabi naman ni Yuno. Sinabi naman ni Mr. An na hindi pa siya sigurado sa ngayon. Kung ganun si Kim Chul lang ang aasahan natin sa loob ng dunjeo sabi ni Yuno. Sa isip naman ni Mr. An na maiintindihan sana ni Mr. Yuno ang lakas ni Jinwoo kung sakaling nakita niya na ito paano gumalaw. Kayang-kaya ito ni Kim Chul sabi naman ng First Division Manager ng White Tigers Guild na si Ju Sung-chan. Sinabi ni Sung-chan na maganda ang records ni Kim Chul at maikukumpara ito sa pinakamahusay na A-rank sa guild nila. Medyo natuwa naman si Yuno sa narinig. Umaasa si Yuno na sana magawa ni Kim Chul pag-isahin ang mga B-rank na kasama niya para matapos ang dungeon. Ang First Division Manager naman ay narinig ang tungkol sa Reoken na E-rank. Mas malayo namang mas malakas si Kim Chul kesa sa hindi kilalang E-rank na wala pa gaanong experience dagdag pa ng lalaki. Tignan natin kung sino ang tama sa atin sabi naman sa isip ni Mr. An. Habang sila ay nag-uusap may kotse namang dumating. Anong nangyayari dito? Hindi ba si rank gate lamang ang dapat nandito sabi ng lalaking bumaba sa kotse? Ito pala ay si Huang Dongso. Tinanong ni Yuno kung ano ang ginagawa ng tulad niya sa lugar na yon. Nagulat naman si Yuno at ang dalawang manager sa pagdating ni Dongso sa lugar. Matagal na din tayong hindi nakita Bek Yuno sabi ni Dongso. Ano naman ginagawa mo dito sa South Korea? Tanong ni Yuno. May gagawin lang akong mabilisan dito. Sabay ang liit ng mundo diba sabi ni Dongso. Si Yuno ay nagsimula na ilabas ang kanyang lakas at sinabing sagutin siya ng maayos. At sabay tanong na kung ano ginagawa niya sa pagmamay-ari nilang gate. Tinanong naman ni Dongso kung pinasali na ba ni Yuno ang lampang hunter. Bakit mo hinahayaang sumali ang isang talo ng E-rank dagdag pa ni Dongso?
Anong pinagsasabi mo, sabi naman ni Yuno. Ang tinutukoy ko ay si Sung Jinwoo na pumasok sa gate na yan. Gulat naman si Yuno sa sinabi ni Dongso at paano niya nalaman ang tungkol sa batang yun, sabi ni Yuno sa isipan niya. Anong nangyayari dito, bakit may red gate dito, sabi ni Dongso. Hindi ba bagong recruit lang kayo, bakit napakakalma mo parent ngayon? Kasi may natutunan akong isang bagay, na kahit ano pwede mangyari sa loob ng dungeon. Sinabi din ng babae na si Kim Chul ay nagkaroon ng espesyal na pagsasanay dahil sa ito magiging member ng main strike force ng guild. Nagpas siya naman ang grupo ni Kim Chul na bagtasin ang daang diretsyo at ang grupo naman ni Jinwoo ay gusto pumasok sa kagubatan. Sinabihan nila ang isa't isa ng good luck at tuluyan ang naghiwalay ng landas. Sila ay tinatahak na ang gitna ng kagubatan at muling pinaalala ng babae na hindi pa sinasagot ni Jinwoo ang tanong niya kanina. Si Jinwoo naman ay walang balak ang sabihin ang rank niya, dahil kahit siya hindi niya alam. Ang lalaking ito ay nasa at least A rank o kaya naman ay mas mataas pa, sabi ng babae habang nag-bloblash. Sa grupo naman ni Kim Chul ay patuloy tinatahak ang daang pinili nila. Mga baliw, sabi pa ni Kim Chul at itinuro ang kalmo ng isang uso sa puno, na nangangahulugan na ang loob ng kagubatan ay teritoryo ng mga uso. Naghintay na lang sana sila sa kinaroroonan nila dahil ang kagubatan ay puno ng ice bears. Maraming masasayang nabuhay nang dahil sa E-rank hunter na yun, sabi ni Kim Chul. Anong aasahan mo sa isang E-rank? Mukhang hindi pa nga yun nakaranas ng hustong pagsisinay, sabi naman ng kasama ni Kim Chul. Siyempre naman, dagdag ni Kim Chul. Nagtataka naman si Kim Chul dahil mas mataas ang rank ng ibang kasamahan ni Jinwoo. Pero bakit niya iniisip na si Jinwoo ang magiging leader ng grupong yon? Bahala na sila, sigurado naman na ang katapusan nila. Mag-focus tayo sa plano natin, sabi ni Kim Chul. Tinaas na ni Kim Chul ang kanyang sandata at sinabing oras na para lumaban. Di ko inaasahang mangyayari ito, napakahirap mo talaga makita, sabi naman ni Dongso. Si Yuno naman ay nagtataka na dahil palaging pangalan ni Jinwoo na lang ang naririnig niya kanina pa. Lumipat naman ang eksena sa nagtumabo at galit na oso, na inatake si Kim Chul, nagawa niya naman itong masangga. Dahil sa kunat at tigas ni Kim Chul, nasaktan ng ice bear sa sarili niyang pag-atake. Sinundan naman ito ni Kim Chul ng pagwasiwas ng kanyang malaking battle axe. Inubos ni Kim Chul ang ice bear nang siya lang mag-isa. Nag-cheer naman ang mga kasamahan ni Kim Chul para sa kanya at sinasabing ligtas sila sa tabi ni Kim Chul. Magandang simula ito, may sapat na tayong food supply, sabi naman ng tao sa gilid-gilid. Huwag niyo ibaba ang depensa niyo hanggat hindi tayo nakakalabas ng dungeon na ito, sabi ni Kim Chul. Yes sir, sabi naman ng mga kasama niya. Habang sa isipan ni Kim Chul ay malamang nasa tiyan na ng mga ice bears ang kabilang grupo. Sinabi naman ng babae na huminto na sila dahil delikado na ang umabante pa. Dahil ito ay teritoryo ng mga uso at tinuro ang mga bakas ng Calmet. Kailangan na natin bumalik bago pa mahuli ang lahat, dagdag pa ng babae. Napabuntong hininga na lang si Jinwoo, kung ganun puno ng ice bears ang gubat, sabi ni Jinwoo. Oo, kaya naman kailangan na natin bumalik. Kung ganun kailangan pa natin mas pumasok pa. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Gusto mo bang mabawian ng buhay? Hanggang andito tayo sa gubat wala tayong problemahing ibang kalaban kundi ang ice bears lang, seryoso niyang sabi. Mas madali kalabanin ng mga ice bears kesa sa mga elves na yon, dagdag pa ni Jinwoo. Nagulat naman ang babae sa sinabi ni Jinwoo at inisip na, bakit hindi niya naisip ang bagay na yon? Iniba naman ni Jinwoo ang usapan at tinanong ang babae kung hindi ba nilalamig ang dalaga. Nilabas na niya ang kanyang inventory at nagbigay ng mga kasuutang panglaban sa lamig para sa lahat. Nagulat ang dalaga kung spatial magic daw ba ang ginagawa ni Jinwoo. Nagugulat din ang ibang kasama niya dahil sa baba ng rank ni Jinwoo paano niya nagagawang makapagpalabas ng napakaraming bagay mula sa spatial magic niya. Sila ay talagang nagtataka na kung sino ba talaga si Jinwoo. Mister, ano ba talagang plano mo, sabi ni Songyi. Dinala kita sa ganitong sitwasyon kaya naman protektahan kita. Ang kapalit nun, wag ka na magtanong ng kung ano-ano sa akin. Ganun din sa inyo at huwag kayong umasa sa akin, sabi ni Jinwoo. May kalaloskos na narinig si Jinwoo at bigla na lamang sumugod ang oso sa kanya. Sinabi mong ice bears lang ang problemahin pero isa namang high rank ang beast yan. Bigla naman humarap ang babae sa oso at sinabing siya na bahala guluhin ang ice bear at lumayo na sila sa gubat. Pinapatabi naman ni Jinwoo ang dalaga. Tinanong naman ng dalaga kung anong balak niyang gawin. Sinabi naman ni Jinwoo na siya na bahala tumalo sa mga lalabas na magic beast. Kahit gaano kakalakas isa yang high rank ang beast, sabi ng dalaga. Hindi ko sasayangin ang oportunidad na ito para lumakas, sabi naman ni Jinwoo.
at sinabing swap title. Mula sa pagiging necromancer naging wolf assassin si Jinwoo na nagdadagdag ng 40% sa kalaban niyang beast-type monster. Nagsimula nang umatake ang Ice Bear gamit ang kanyang matatalim na kuko. Ngunit hindi ito tumama dahil si Jinwoo ay tumalon ng mataas. Sa kasalukuyang level ko, dagdag pa ang effect ng title ko. Kaya ko talonin ito gamit lang ang mga kamay ko, sabi ni Jinwoo. Mula sa taas na talon ni Jinwoo siya ay nakalapag ng isang matinding suntok sa napakalaking oso, na gumawa pa ng napakalakas na tunog. Gulat na gulat ang mga kasamahan niya, dahil pinabagsak niya lamang ang Ice Bear gamit ang isang suntok. Makakakuha ako ng maraming experience points dahil sa high-rankang beast ito, sabi ni Jinwoo kasabay nun nag-leveled up ulit siya, habang nakaupo sa wala ng buhay na oso. Sino ka ba talaga, sabi ng dalagang nauutal pa. Sa labas naman ng gate, tinatanong ni Yuno kung anong kailangan niya kay Jinwoo. Wala ka nang pakialam doon, andito lang ako para magsaya, sambat niya. Ano man ang pakay mo, wala tayong magagawa sa red gate na yan. Hindi normal ang nasa likod ng gate na yan. Maaaring sa likod niyan ay nagliliyab sa init na desyerto, gubat na puno ng makakamandag na halimaw, o kaya naman ilang lugar na pwede nila ikamatay ng ilang oras o araw lamang. Malaki ang tsansa na matapos ang buhay nilang lahat sa loob. Gusto kong pumasok para makita ko mismo. Hindi ko inaasahang makakakita ko ng ganitong kadalang na pangyayari. Kailangan kong gumawa ng paraan at hindi lang tumunganga at maghintay ng dungeon break. Napakaswerte mo, Song Jinwoo, dahil kahit si Hwang Dongso walang magagawa para makapasok sa gate na yan. Niluluto na nila ang natapos nilang oso kanina. Kita sa grupo ni Jinwoo ang saya sa kanilang pagkain ng kanilang hapunan. Si Jinwoo at Song Yi ay nag-uusap tungkol kay Gina kung gaano kagaling ito sa paaralan. Sinabi naman ni Jinwoo na isang normal na teenager lang si Gina pag nasa bahay na nila. Napansin ng lalaki na hindi na sila gaano inaatake ng mga ice bears. Sinabi naman ni Heejun na dahil yun sa inubos na ni Jinwoo ang ice bears sa paligid. Ngunit hindi pa rin makapaniwala ang lalaki dahil tinalo niya ang mga ito gamit lang ang kanyang mga kamao. Si Jinwoo ay paalis at tinanong naman ni Heejun kung saan siya pupunta. Sinabi niya namang mag-i-exercise lang siya. Mag-i-exercise ka dito sa loob ng dungeon? Oo, kailangan ko dahil kung hindi makakatanggap ako ng penalty, sabi ni Jinwoo. Napaka-weirdo niya, sabi na lang ng mga kasama niya. Habang nag-workout, sabi ni Jinwoo ay hindi siya pwede mapunta sa penalty zone dahil hindi niya pwede maiwan ang kanyang grupo. Dahil tapos na ako mag-workout, kailangan ko na ulit ipagpatuloy ang pag-ubos ng ice bears, sabi ni Jinwoo. Si Jinwoo ay kumilos na ng mabilis. Namataan niya naman ang enerhiyang nagtataglay ng kadiliman. Ito pala ay grupo ng mga ice bears. Mukhang pareho lang tayo ng bilang, sabi naman ni Jinwoo sa napakaraming ice bears. At tinawag niya na ang kanyang mga anino, at lumabas mula sa kanyang likuran na pinangungunahan ni Igres. Sugod, sabi naman ni Jinwoo.